State of the Nation. Nagliyab sa gitna ng highway ang tanker truck na ito sa Atimonan, Quezon. Bago yan, ayon sa pulisya at ilang saksi, nawalan nito ng preno at pumangga sa isang trailer truck. Tumagilid at dumausdos ang tanker, nakahagip pa ng 2 tricycle, saka nag-apoy at sumabog dahil sa pagkiski sa semento. May nadamay pang ilang sasakyan at tindahan. Nasawi ang driver ng tanker. 5 naman ang may matinding lapnos, kabilang ang 3 estudyanteng nakatakdang ilipat sa ospital sa Metro Manila. Tigil muna ang construction ng isang gusali sa Bonifacio Global City sa Taguig matapos bumagsak ang isang pader nito ngayong hapon. 1 ang nasawi at 3 ang sugatan. May report si Rafi Tima. Pinagturong ang buhati ng mga kapwa manggagawa ang isa nilang kasamahang walang malay. Nangyari yan ilang minuto matapos magkaaberya sa ginagawang gusali sa 34th Street, Bonifacio Global City sa Taguig bago magtanghali. Sa itaas na bahagi ng video, tanawang tila nagtumbahang mga bakal. Sa initial na report, 4 na steel workers ang napuruhan nang bumigay ang itinatayong core wall sa ginagawang elevator shaft ng gusali. Ayon sa area manager ng construction company, agad na itakbo sa ospital ang kanilang mga naaksidenteng tauhan. Kakabit po ng bakag sila. So ilan yung patay dun sa 4? Paglabas po nila, mga buhay naman po lahat sila kanina doon sa kwan. So, nandun po sa hospital po lahat sila. May isang kasagting nga daw po. Pero lahat sila buhay kanina pag-alis po dito kasi Sa hospital na po siya. maaari po. Agad itinigil ang konstruksyon. Pinalabas din muna ang mga trabahador para sa investigasyon. Tiniyak ng construction company na sasagutin nila ang gastusin para sa nasawing tauhan at ang pagpapagamot sa 3 na ospital. Okay naman po lahat. Base dun sa balita sa akin is nasa hospital nga po, under observation po sila. Okay naman daw lahat sila. Ang pulisya, hindi pa masabi kung kailan itutuloy ang konstruksyon sa gusali. Sa side po namin, nagkandak na kami ng investigation para kung ma-determine namin kung may criminal liability doon sa pinangyarihan ng insidente. And then, magkakandak pa rin ng third party, BGC. Sila magkakandak din sila ng investigation. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-asawa, tinaga ng lalaking pumasok sa kanilang bahay sa Samal Island, Davao del Norte. Lalaki naman sa Cavite, binaril ng sinita niyang nasa inuman at nagvivideoke na barangay chairman pala. May spot report si June Veneracion. Kita sa videong ito ang pagtatalo na nauwi sa biglang pamamaril sa barangay Sampaloc 1, Dasmariñas, Cavite noong Biyernes. Nabaril ang mismong kumukuha ng video. Isang construction worker na habang nasa inuman ay sinita ang isa pang grupong nagiinuman at nagbivideoke. Nasa grupong yon ang suspect na si Jeffrey Frani, chairman ng barangay San Jose. Dead on arrival sa ospital ang biktimang nabaril sa dibdib. Tinutugis pa ang suspect pero sinampahan na siya ng reklamo. Panawagan ko po sa inyo, kung sino man po kayo, alam niyo naman po kung ano yung batas. Sumuko na po kayo, harapin niyo po ito. Sa Silang Cavite naman, nakunan ang away kalsadang ito nung Sabado. Ang bus driver tinuhod sa muka at tinulak ng kaalitang lalaki at hindi siya maawat ng kanyang misis. Batay sa investigasyon ng PNP, ang misis ang nagmamaneho ng pickup truck na nabangga sa likod ang bus. Nung masagi po nung driver na babae, nasagi niya yung bus at nung tumabi yung bus, bumaba po yung driver at minura niya at nag-react po yung kanyang asawa. Kaya po nag-init ang kanyang ulo po. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang 2 panig at di na maghahabla ang bus driver. Pero pinahaharap pa rin ng LTO ang lalaking nambugbog para magpaliwanag kung bakit di siya dapat kasuhan. Lumalabas ding ang lalaki ang registered owner ng pickup, kaya sinuspindi ng 70 araw ang kanyang lisensya. Sa Samal Island, Davao del Norte, pinagtataga ng isang lalaki ang mag-asawa sa pinasok niyang bahay. Arestado ang suspect na batay sa investigasyon ay tauhan ng Task Force Samal na nakadistino sa patrol base na katapat lang ng inuupahang bahay ng mga biktima. Umamin daw siyang nakainom ng gawin ng krimen. Ang 2 taong gulang na anak ng mga biktima na hindi naman sinakta ng suspect, nasa pangangalaga na ng
Social Welfare Office ng LGU. Sugatan sa pamamaril sa Ginubatan, Albay ang isang local radio broadcaster. Dinala sa ospital sa Legazpi City ang biktimang si Noel Samar na ayon sa pulisya ay nagtamo ng 4 na tama ng bala. Tinutukoy pa ang pagkakilala ng sospek at ang motibo sa pamamaril. Kinundi na ng Presidential Task Force for Media Security at National Press Club ang panibagong insidente ng pag-atake sa alagad ng media. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihiling ng ilang grupo na imbestigahan ng Ombudsman ang kontrobersyal na paggastos ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Giit ng grupong Tindig Pilipinas, di naman sinabi ng Korte Suprema na mali ang laman ng impeachment complaint laban sa bise. Mali lang daw ang paraan ng pag-akyat nito. Matatanda ang in-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa bise matapos ideklara ng Korte Suprema na nilabag nito ang nakasaad sa saligang batas na isang impeachment complaint lang ang pwedeng pagulungin sa loob ng 1 taon. Sabi ng Ombudsman, binubusisi na nila ang issue ng confidential funds ng bise at pwede raw nilang magamit ang mga nabanggit sa impeachment complaint. Pwede raw maharap sa kaso ang impeachable officer tulad ng bise, pero kailangan pa rin idaan sa impeachment ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Sinusubukan pa namin kunin ng panig ni Vice President Duterte. Sarado ngayon ang Louvre Museum sa Paris, France matapos malimas doon ang ilang makasaysayang alahas. Naaksidente naman ang isang cargo plane sa Hong Kong na ikinasuwi ng 2 pero hindi sila sakay ng eroplano. Yan ang mga world news ni Mark Salazar. Imbes na huminto sa runway ng Hong Kong International Airport, dumire-diretso sa dagat ang cargo plane na ito galing Dubai. Batay sa investigasyon, biglang napakaliwa ang eroplano at nasagasaan ito ang security patrol vehicle na nakabantay sa runway at nahagip ito patungo sa dagat. Nakuha sa laot ang 2 sakay ng patrol vehicle. Dead on the spot ang isa habang namatay sa ospital ang isa pa. Nasagip naman ang 4 na crew ng eroplano. Sinisiyasat pa ang dahilan ng disgrasya. Sa Hong Kong din, nasunog ang scaffolding ng isang gusali sa central area. Ayon sa local media, halos 60 tao ang inilikas mula sa gusali. Isa ang nagtamo ng injury sa ulo, 2 ang nakalanghap ng usok at ang isa sinagip ng makulong sa elevator. Nasa ospital pa sila. Inaalam pa kung bakit nagliyab ang scaffold. Sarado mula pa nitong linggo ang Louvre Museum sa France matapos looban sa mga oras na marami ng mga bisita. Lumalabas na gumamit ng crane ng mga magnanakaw na naka-ski mask para makaakyat sa balkonahe at mabasag ang bintana. Tinakot daw nila mga gwardya sa loob, saka nilimas ang ilang makasaysayang alahas na tadtad ng mamahaling bato at perlas, gaya ng mga sapphire na brooch, tiara at earrings, at set ng emerald necklace and earrings nung kaharian pa ng France, gaya noong Imperial Dynasty ni Napoleon Bonaparte. 2 sa mga nanakaw ang nakita malapit sa museo ng mahulog na mga nagnakaw. Patuloy ang pagtugi sa mga salarin at paghanap sa mga ninakaw na alahas. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panagutin ang mga korap. Yan ang panawagan ng iba't ibang business group kay Pangulong Marcos. Korupsyon pa naman ang isa sa mga pangunahing issue na para sa mga Pinoy ay dapat aksyonan ayon sa isang survey. May report si Joseph Moro. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Pusina! Pusina! Laban sa kurakot! Pagpapakita ng galit ng taong bayan sa katiwalian at paniningil sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research, pangalawa ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. 31% ang antas ng pagkabahala sa korupsyon sa survey nitong Setyembre, higit doble sa 13% noong Hulyo. Ayon sa Octa Research, unang beses napasok sa top 5 urgent national issues sa survey ang korupsyon. Kahit ang 34 na grupo ng mga negosyante sa bansa nagkaisang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ng katiwalian sa mga infrastruktura tulad ng flood control projects.
Isinumbat nila ang ambag nilang buwis sa kaban ng bayan na aaksaya lamang sa mga proyektong guni-guni, palyado at tinaga ang presyo. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, sala naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, we can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain ng Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang iahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang subpina. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuong ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang komisyon nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, maparusahan sila, kunin yung mga ninakaw na pera at ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller, Deputy Chief of Mission ng US Embassy. Paliwanag noon ng ICI na nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Salag ng ICI, hindi maiiwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign-assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes, isa publiko ang ICI proceedings. I-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-anunsyo ng kanyang net worth o deklaradong yaman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. As of June 30, 2025, nasa 244.9 million pesos ang kanyang idineklarang net worth. Mas mataas ito kaysa 58 million pesos
na nakasaad sa salin niya sa huling termino niya bilang senador noong 2022. Paliwanag ni Lacson, noong umalis siya sa Senado, may mga negosyo siyang pinasok na kumita gaya ng real estate, kaya lumago ang kanyang deklaradong yaman. Naunang naglabas ng SALN si Senator Risa Ontiveros. Nasa 18.9 million pesos ang idineklara niyang net worth para sa taong 2024. Nauna nang sinabi ng senadora na suportado niya ang pagtanggal ng restriction sa access sa SALN ng mga pampublikong opisyal. The Power Twin Towers Zeus Collins at Faith De Silva na stars on the floor, ipinasilip ang behind the scenes ng pangmalakasan nilang stunt sa finale performance. Ang The Phenomenal Millennials na sina Dasori Choi at Rojan Cruz ang itinanghal na Ultimate Dance Star Duo. Sa September 6 episode, inanunsyo ni Alden Richards na makakatanggap ng 1 million pesos ang mananalo at ang kalahating ito ay idodonate sa kanilang chosen charity. Pero ginulat sila ni Marian Rivera nang sagutin na niya ang 500,000 pesos donation sa chosen charity na Smile Train PH. Nandito na oreg si Neneng B! Neneng B. Sam Pinto. Magbigay-pugay para sa nag-iisang si Boy P! And Boy Pickup Ogie Alcacid are in the house. Dahil yung anak ng mayayaman, nagpakita ng yaman nila. Alam niyo po ba na yung open pag binaligtad, nepo? Sina Chito Francisco at Cesar Cosme naman, nagbalik sa ang dating doon, minus Brad Pitt, na pinalitan muna ni Kokoy De Santos. Ilan lang yan sa mga nagbalik na iconic segment ng Bubble Gang sa first part ng 30th anniversary ng longest-running comedy show. Paris photoshoot ni Gabi Garcia at Khalil Ramos, mala-prenup. Dati nang sinabi ni Gabi na napag-uusapan na nila ni Khalil ang kasal. Miss Grand Philippines Emma Mary Tiglao, waging Miss Grand International 2025. Ito ang unang back-to-back win sa kasaysayan ng Miss Grand International mula kay CJ Opiaza. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dama na ang spooky feels abroad ngayong nalalapit na Halloween. Mula sa Zombie Walk hanggang sa palakihan ng kalabasa. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Saan tatakbuhan ang mga zombie? Nakisabay pa ang libo-libo sa pag-recreate ng legendary thriller dance ni Michael Jackson sa Mexico City. Pati mga batang zombie, todo bigay sa pag-indak. Patunay na kahit mga undead, may rhythm pa rin. Sa Chile naman, parang nabuhay ang mga nilalang sa horror movie. Mula sa mga naglalakad na kalansay hanggang sa mga doll na creepy. Daan-daang monsters ang sumugod sa 2025 Zombie Walk sa Santiago City. Sa Poland, hindi multo o aswang ang bida, kundi mga naglalakihang kalabasa sa taunang heaviest pumpkin contest sa Warsaw. Umangat ang higanteng kalabasa na tumitimbang ng 546 kilos. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.